Bukod sa pagpapatrolya, sinabi ng ilang eksperto na may iba pang paraan para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ng Department of National Defense na hindi gulo ang hanap ng Pilipinas nang tanggalin ang floating barriers na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc. May unang balita si Mav Gonzalez. Matapos putulin ng Pilipinas ang barrier na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc, sabi ng China, iwasan daw ng Pilipinas na mang-udyok at huwag gumawa ng gulo. Sagot siya ng ating Defense Department. Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ayaw natin awayin ng China. Ayaw natin ng giyera. Pero ang teritoryo natin kailangan angkinin natin at ang mga karapatan, sovereign rights dito. Dagdag ni Chodoro, delikado sa mga mangingisda ang barrier na inilagay ng China. Nang tanungin kung dapat bang itaboy ang Chinese vessels na nasa loob ng katubigan ng Pilipinas, I think kung kakayanin, they should unless it is a traditional fishing ground. Sa pagkaintindi ko yung Scarborough doon sa arbitral award is a traditional fishing ground of both. batay sa 2016 arbitration ruling, itinuturing na common fishing ground para sa maraming bansa ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Hindi nagpasya ang tribunal kaugnay sa soberanya sa Bajo de Masinloc, pero ayon sa ruling, hindi dapat hinaharangan ng China ang traditional fishing rights ng mga Pilipino roon. Ang Philippine Coast Guard nangakong walang atrasan sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, anumang pangaharas ng China. Ang plano nila sa Bajo de Masinloc, makapasok na sa loob ng bahura ang mga mangingisda nang walang nananakot at walang nanghaharang. We're not going to back down in conducting our maritime patrols. We are still going to persistently maintain our presence in the West Philippine Sea. Pero sabi ng UP Marine Science Institute, hindi lang sa pagpapatrolya pwedeng igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Dapat daw magsagawa lagi ng Marine Scientific Survey. It has been long recognized to be a possible non-aggressive intervention for conflict resolution and a rule-based conduct in the West Philippine Sea to also assert the sovereignty as well as the rights that we have in our own waters. Pwede rin daw ireklamo ulit ang China, pero dapat may pag-aaral na para malaman ang halaga ng nasirang bahura sa Sandy Cay, Iroquois at Escoda Shoal. The other reason for coral destruction, the other cause, is the maritime militia anchoring on pristine reefs. You do not anchor on coral reefs in massive numbers without causing some kind of destruction. The next part will now be to come up with more detailed data to really not only to attribute to the cause, but to also quantify and evaluate the losses. Nangako naman ang Senado ng dagdag na pondo para sa Defense Department. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.